Kumusta kayong lahat? Ngayon may bago na naman akong nozzle na ginawa. Napakasimple lang ng ginawa kong nozzle. Napakaliit. Ayan. 2 layer lang ito. 8 sa unang layer, 8 rin sa ibabaw na portion. So, bali 16. Iisang size lang ng barena ginamit ko rito. Hindi na ako gumamit ng ibang size. Ang ginamit ko lang dito ay 2mm. 1.75 mm na barena. Then, ito ay 3/4 sa ilalim na kupling. Hinati ko ng konti. Binawasan mo yung kupling. Tapos, isang end cap na media. So, ang total na height nito, yan, uno media lang. Bali, 1.5 inches. Isa't kalahating pulgada lang. Kung sa millimeter, nasa 30, nasa 30, nasa mga 32 mm lang, millimeters. So, napakababa niya ngayon. So, dito ko siya isasalang sa aking chamber na 3 inches. Ang height, yan, 3 inches ang height. Ang height niya ay 3 inches, hindi makita. Basta 3 inches siya. Tapos, ang kanyang outside diameter ay 6.5 inches. So, ito ay heavy duty rin. So, yan. Malaking ano rin ito. Malaking kalan din ito. So, siya ngayon ang gagamitin kong pinaka-nozzle. Baliktad itong aking one. Itong ating lower. Hindi ako magkala siya ilagay. Okay, so, ito ngayon ang tetestingin natin. Titignan natin kung ano magiging performance ng ito. Itong nozzle na to. First time ko magawa ng ganito kaliit. Ayan, napakaliit lang talaga. Isa't kalahating pulgada lang. Tapos 2 layer lang. 8 sa ilalim, 8 sa ibabaw. Okay, so tignan natin kung ano magiging performance. For the meantime, hindi ko pa rin ito nagagamit. Bagong-bago pa ito Hindi pa ito natetesting. Ngayon kung sakali, ngayon pa lang. Okay, just in case na hindi ko na gusto ng performance nito, lalagyan ko siya ng ng ating curve. Itong secret weapon ko. Pag hindi maganda ang apoy, ito lang, maganda na minsan yung apoy. Okay, so i-try na natin subukan ang magiging performance nito. Okay, so this time maglalagay ako ng tissue kasi medyo matagal pa painitin gawa ng malapad ang ating chamber, malaki. 6.5 inches yan. Kaya gagamit ako ng tissue para kindler niya, tapos babasahin natin ng konting pwedeng ano na lang, yung langis na nando doon, ilulublob lang natin siya ng konti, or buhusan natin sa ibabaw ng konting crudo na may halong gasolina para mas mabilis ang pagliyab. Okay, so ikakabit ko na itong ating itong ating pinaka-nozzle na napakababaw. So halos kalahati siya ng ating chamber. Talagang siya, napaka-nano. Napaka-baba niya. Okay, so medyo dadagdagan ko lang ng konting pressure o kita ko lang ng konting ng tiles. Para wala singal. Okay. Then, maglalagay ako ng 2 pirasong tissue. Lalagay ko lang sa 2 gilid. Babasahin ko lang ng konti. Kukulang ako ng dito. Okay, so medyo ilulublob lang natin ng konti. Nilagyan ko na ng konting langis konti lang naman. Okay, so yan. Medyo nabasa na siya ng konti. Kita pa yung florey. Konti pa lang ang langis niya. Para lang pinaka-tindler natin, pansindi lang. Okay, so nailagyan na natin. Ang susunod na gagawin natin, lalagyan natin ng konting konti na lang aming pasindi. Diesel, may kahalong gasolina. Konting-konti lang, kasi kalahating ganito lang, kalahating cup. Basahin lang natin yung ibabaw ng tissue. Paikot lang natin doon.
Then, pwede na tayong magsindi. Tapos hayaan natin ng mga ilang minutes na mag-init yung ating cylinder. Okay, so nagpipreheat na ako ngayon. Hayaan lang muna natin siya mag-init ng konti. Okay, so yan ang naging performance niya. Para mabilis ang pagliliap, nilalagyan ko ng magkahalong crudo at saka gasolina. Kasi kung langis lang, medyo matagal magliap. Kaya gano'n ang ginagawa ko. Okay, pag medyo mainit na, pwede na nating sabayan ng kaunting oxygen o bubuhayin natin ng kaunti ang ating pinaka-blower. Okay, so magdadagdag na ako ng hangin para mas mabilis. Lalagay ko lang sa number 1 para madagdagan ng cylinder. Yan. Dinagdagan ko lang ng konting hangin yung ating pinaka chamber na para hindi masuffocate. So hayaan lang muna natin siyang mag-init pa ulit. Ang pinakamaganda diyan, ubusin muna yung tissue na nilagay natin. Ngayon kung nagmamadali kayo, pwede nang i-pull out yung tissue. Susungkitin nyo na lang. Kasi pag may tissue sa loob, pangit ang performance, parang nag-iiba. Kaya mas maganda talagang clear na clear. Walang laman na tissue yung ating chamber para maganda yung pirada ng apoy. Okay, so pwede, habang tumatagal, lalakasan natin yung ating blower para madaling magliyaw. Hanggat hindi na susuppocate, taasan natin yung ating blower. Kaya nilagay ko na sa kalahati para mabilis. Kasi plano ko, ubusin muna yung tissue sa loob. Tingnan natin kung ano magiging performance niya. First time ko itong ginamit, itong nozzle na ito. Okay, so sa tingin ko medyo mainit na ito. Pwede na natin ilagay yung ating carb kasi mas nakakapag-perform yung ganitong klaseng mga chamber na malalaki kapag mayroong carb. So ilalagay ko na yung ating carb para sabay na rin siyang mainitan. Okay, nung may lagay ko yung carb, ganyan ang naging performance niya. May kahalong bluish na. May nakikita na tayong kapirasong bluish na apoy. So, antayin pa natin ang kanyang performance. Tingnan natin kung ano talaga magiging performance nito kapag wala na yung mga tissue sa loob. Okay, so itotodo ko na yung ating blower para mas mabilis. Nilagay ko na sa maximum. Kaya lang natin munang mag-init yung ating pinaka curve. Nung matanggal natin ang tissue, ayan ang naging performance niya. Kung mapapansin niyo, wala na yung laman ng ating chamber. Halos bakal na lang yung nakikita natin. So, ngayon, susubukan na nating dagdagan ng langis o lagyan ng pondo yung ating pinaka chamber. Kasi halos dry na yung ating chamber. Hinaan natin para nabivisualize yung para nakikita nyo. So, ayan, kung napapansin niyo, tuyong-tuyo na yung ating chamber. Halos flooring na lang yung nakikita natin dyan. Kaya ganyan ang performance niyan. Ngayon, dadagdagan na natin ng langis. Tingnan natin kung magbabago ang performance kapag meron itong stock na langis sa loob. Ayan, kung mapapansin nyo, flooring na lang yung ating nakikita. Halos wala nang stock na langis yan. Okay, so dadagdagan ko na ng langis. Tingnan natin kung magbabago ang performance nito. Pwesto ko lang tong camera. Okay.
So, dadagdagan ko na ng langis yan. Then, yung setting natin, ilalagay ko na sa kalahati. Kasi simulan natin magdagdag ng langis sa ating chamber. Huwag din bigla, konti-unti lang. Konti-konti lang yung lagay natin para hindi siya mabigla kasi malamig yung langis na pinadaloy natin. Baka mamatay yung ating apoy. So, kaya lang muna natin siya makarecover. Pagka mainit na ng konti, saka lang ulit tayo magdagdag ulit. Ang target ko rito sa kanya, ang level ng kanyang langis ay nasa mga 7 to 10 mm ang lalim sa loob ng ating chamber. Okay, tignan natin ang performance ng malapitan. Okay, so yan ang kanyang naging performance ngayon. May kaunting blue flame din ako na aninag. Subukan natin salangan, tignan natin kung ano magiging kulay ng kung ano magiging performance nito kapag mayroong nakasalang. Okay, so ayan ang performance niya. May konting may kulay asul din tayo na ba na aninag sa loob. Subukan natin sa salangan ng kaserola. Tignan natin kung magbabago ang kanyang performance kapag merong nakasalang. Okay. Nung may salang natin ang kaserola, yan ang naging performance niya. Nakita nyo, naging asul na asul ang kulay ng apoy natin. Okay, ayusin ko lang yung ating curve. Medyo wala sa hulog. Ayos din, nakala ko palpak. Ayusin ko lang yung curve. Okay, so tingnan nyo maigi ang kanyang performance. May konting blue flame lang ang nakikita natin. Akala natin dyan, pangit ang ating apoy. Pero pag nilagay natin yung ating kaserola, tingnan nyo ang magiging transformation na kulay niyan. Okay, so lalagyan natin ang ating kaserola. Ayan, nakita nyo kaagad. Ang lakas. Ang lakas ng baybay ng mga blue flame sa ating kaserola, oh. Nag-transform kaagad siya. Nagbago ang kanyang kulay. Naging asul na asul talaga siya. Medyo maliwanag nga lang yung maliwanag nga lang talaga ngayon. Kaya natin siya mag-init ng gusto. Yan kaya mausok yan kasi yung ating kaserola ay malamig. Nakita nyo nung sinalangan natin na nagbago ng kulay yung ating yung ating apoy. Talagang naging asul na asul siya. Nagtatransform kapag sinasalangan. Ayan, no? Lampasa. Kaya sa sentro ko lang yung ating kaserola. Wala sa sentro. Yan. Kaya kung titignan natin yung loob ng ating chamber, talagang asul na asul yung kanyang output, oh. Talagang asul na asul yung binibirit niya. Kala ko palpak yung aking pagkakagawa ng nasil na yun. Kasi yun ang pinakamaliit na nasil na ginawa ko.
Ayan, nakikita nyo talagang asul na asul yung kanyang kulay. Lampasan na rito kasi hinahangin.